Nito pong May 28, 2025 ay in-announce ng US Securities and Exchange Commission or SEC na opisyal na po nilang sinimulan ang pagsusuri sa isang panukala mula po kay Wisdom Tree at ito po ay tungkol sa isang XRP ETF. Oo, tama po ang narinig ninyo. Si XRP na dati ay binansagan ng SEC na security, ngayon ay malapit ng maging sentro ng isang Exchange Traded Fund or ETF. Pero ano po ang ibig sabihin nito at bakit mahalaga ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang XRP ETF at bakit po ito mahalaga. Ang ETF o Exchange Traded Fund ay isa po itong uri ng investment product na pwedeng bilhin o ibenta sa stock market gaya ng mga stocks. Pero sa halip na shares ng isang kumpanya, ang laman nito ay asset gaya ng crypto. Kaya kung may XRP ETF, ibig sabihin ay pwede na pong bumili ng exposure kay XRP sa stock market kahit hindi ka pa marunong mag-buy and sell ng crypto mismo. Ang kagandahan nito ay mas madali itong ma-access ng mga traditional investors o mga institutional players tulad ng mga bangko, hedge funds at saka retirement funds. So kung ma-approve ito, mas maraming pera po ang maaring pumasok kay XRP. Ngayon is, kilalanin naman po natin ang Wisdom Tree, yan, at ano ang kanilang proposal. Yan. Si Wisdom Tree ay isang kilalang asset manager company na mayroong maraming ETF products sa US. Ngayon ay gusto po nilang gumawa ng isang bagong fund na tatawaging Wisdom Tree XRP Fund. Base po sa proposal, ang ETF na ito ay spot-based. Ibig sabihin ay actual na performance ni XRP ang sinusundan. Yan gagamit din ng CME CF Ripple Dollar Reference Rate para sa presyo. At yan maglalaman ng cash, XRP at saka cash equivalents. Ang shares po ay gagawin at i-redeem gamit ang cash transactions. At hindi po tatanggap ng in-kind XRP deposits at saka redemptions. Kaya yan po yung mga proposals. Kung ma-aprobahan ito, ililista ito sa Cboe BZX Exchange. Isa pong regulated exchange sa US at magiging isa sa mga kauna-unahang XRP ETF sa bansa. Ngayon is ano po ang ginagawa ngayon ng SEC? Nito pong nakalipas na May 27 ay sinabi po ng SEC na sinimulan na nila ang formal proceedings para pagdesisyonan kung papayagan ba nila ang panukalang ito. Nito pong March 11 ay humingi sila ng extension para mas pag-aralan ito. At ngayon ay pumasok na ito sa critical stage, ang legal review. Tinitingnan po ng SEC kung ang proposal ng Wisdom Tree ay sumusunod sa Section 6B5 ng US Exchange Act. Ang section na ito ay nagsasaad na ang mga alituntunin ng isang exchange ay dapat may mga panukala para maiwasan po ang manipulation at saka fraud. Tinatanong ngayon ng SEC ang publiko, sapat ba ang safeguards ng Wisdom Tree XRP Fund? Ang mga gustong magbigay ng opinyon ay may 21 days para mag-submit ng komento sa SEC website. At kung gusto namang sumagot sa ibang opinyon, may 35-day rebuttal period po sila. Ngayon is paano po maaapektuhan si XRP nito? Kung maaprubahan po ang ETF na ito, malaking bagay ito para kay XRP. Unang-una ay magbubukas ito ng pinto para sa mga institutional investors na matagal na pong gustong mag-invest kay XRP pero ayaw pumasok sa mga crypto exchanges. Pangalawa ay mas magiging credible si XRP sa mata ng mga traditional finance dahil naaprubahan po siya sa ilalim ng SEC. Pwede po itong maging sinyalis ng unti-unting pagtanggap ni SEC kay XRP bilang isang lehitimong asset lalo na pagkatapos ng matagal na legal battles nila.
At pangatlo ay posible pong tumaas ang presyo ni XRP dahil po sa influx ng demand mula sa mas malaking market. Ngayon ay sunod po na tanong ay sino pa ang gustong gumawa ng XRP ETF? Bukod po ay Wisdom Tree ay meron ding ibang mga kumpanya na nagpaplano ng sariling XRP ETF. At kasama na po dito sina Bitwise, Grayscale at saka Franklin Templeton. Ibig sabihin ay kapag pumasa po ang proposal ni Wisdom Tree, maaaring magsilbing president ito at masundan agad ng ibang mga ETF providers. Pwede po itong magbunga ng XRP ETF boom na parang nangyari kay Bitcoin dito sa Bitcoin ETF noong una itong maaprobahan. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Una, kung meron ka pong XRP holdings ngayon, ito ay positibong balita dahil kung maaprubahan po ang ETF, malamang ay tumaas ang presyo ng XRP sa mga susunod na buwan. Pangalawa, kahit wala ka pong XRP, magandang balita pa rin ito sa crypto industry. Ipinapakita nito na kahit si SEC ay nagsisimula ng tanggapin ang crypto bilang bahagi ng mainstream finance. Pangatlo, para po sa mga Pinoy na nasa abroad o may access sa US markets, magkakaroon ka na ng legal at saka regulated na paraan para ma-expose kay XRP nang hindi kinakailangan gumamit ng crypto exchanges. At kahit nandito ka sa Pilipinas, posibleng magkaroon ito ng domino effect kung saan ang mga local na bangko at brokers ay maging bukas din sa crypto ETF options sa hinaharap. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ito po ay isang historic na development. Matagal nang binabati ko si XRP ng SEC, pero ngayong tinatanggap na ang proposal para sa ETF, parang sinasabi rin ng SEC na okay, let's give XRP a chance. Yan, syempre hindi pa ito final, wala pa tayong approval. Pero ang simpleng pagpasok po sa review stage ay malaking hakbang na. Ibig sabihin ay binibigyan ng SEC ang publiko ng chance para ipahayag ang suporta o pagtutol at ito ay isang magandang sign. Kung magpapatuloy po ito at maaaprubahan, maaaring sumabog si XRP tulad ng nangyari kay Bitcoin at Ethereum noong sila po ay nagkaroon ng kanilang sariling ETF. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.